Mhm. Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayong araw ay medyo okay na ako at simula kahapon nakakapag-vlog na ulit ako. So sobrang magaan na yung pakiramdam ko ngayon kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na araw. So ang nangyari kasi guys ay dahil nga dun sa aksidente ng sasakyan ko, and then July 21 ay kailangan ulit namin magharap ng driver na nakabangga sa akin. So, doon ako nagdesisyon ng sa loob ng 3 araw ay talagang pinag-isipan ko kung ano ba yung nararapat para sa ikakabuti ng lahat. Kasi kung ako lang, kung gusto ko lang talaga na hindi ko iisipin yung driver na yung sa pamilya niya. Kasi kinonsider ko talaga guys yung pamilya ng driver. Dahil alam ko naman sa hirap ng buhay ngayon, diba? Tapos mawawalan pa siya ng trabaho, tapos mahirapan pa siyang maghanap ng trabaho dahil nga mayroon na siyang record sa police. And then kaya talagang sobra yung pag-iisip ko, sobra akong na-pressure. And then inisip ko naman kung sakaling makikipag-ayos ako, wala namang mawawala sa akin. Tapos at hindi na rin ako maabala, and then yung aking bunso ay ayoko rin talaga na ma-expose agad siya sa mga ganong senaryo na basta ayokong, dahil minor pa nga siya, dahil kailangan niyang mag-witness nung araw na yon, dahil siya lang talaga yung kasama ko. And then dumating pa yung time na parang pakiramdam ko ay wala akong kakampi. Pero kahit alam ko na mananalo naman ako sa kaso at malaki yung chance ko na manalo talaga. Dahil unang-una, kitang-kita naman doon sa dashcam ko kung sino talaga yung may kasalanan. Kasi galing nga siya doon sa kabilang lane, diniretso niya yung lane ko, kaya nadali yung ligurang bahagi ng aking sasakyan. At the same time ay sobrang laki talaga ng naging damage niya, 290,000. So 253 na yung naikabit. And then mayroon pang additional na 37,000 para sa mga wirings naman, kasi naapektuhan din yung ilalim, yung mga wirings yan. And then napaisip nga ako kasi kanina sa akin ng taga Toyota yung mga damage sa wiring. So sabi ko buti na lang na i-drive ko pa ulit siya papunta sa Toyota nung araw na yon. Then hindi kami na disgrasya. Yan, kaya malaki talaga yung pinagpapasalamat ko kay Lord, at yun lang yung nangyari nung araw na yon. So totoo lang guys, hindi ko talaga minura yung driver o wala silang narinig sa akin na kahit na anong masakit na salita nung araw na yon, dahil ang pinagpapasalamat ko talaga ay at least yung sasakyan ko lang yung nasira at hindi kami nasaktan ng aking anak ng mga panahon na yon. Kasi kung hindi ma-traffic nung panahon na yon guys, sigurado kung mabilis din yung takbo ng bus, malamang hindi lang yun yung aabutin at maaring masaktan kaming mag-ina. And then yun nga, pagkalipas ng 3 buwan, ayan, nagharap-harap na nga kami kasi nga napilitan talaga ako mag-file ng kaso dahil dinededman na nila ako. Yun talaga yung totoo. Hindi ako masamang tao, pero binaliwala nila yung kabaitang binigay ko sa kanila. Inisip siguro nila na okay lang yan kasi hindi na nagpaparamdam, hindi man lang. Kaya nung July 17, unang pagharap namin, talagang sinabon agad sila ng judge. Then hindi na nga nakaporma yung attorney. At mangangatawiran pa sana siya, pero hindi na siya hinayaan na magsalita. Kaya mas lumakas yung loob ko noon. Kahit kinakabahan ako, nalalamig ako guys, kasi first time ko talagang maka-attend sa mga ganong problema. So pinagpapasalamat ko talaga kay Lord, at least okay na ngayon. Ito na ulit ako, maaaring mag-vlog na ulit. So yan. At alam nyo guys, meron akong main account, pero hindi ako masyadong makapag-upload doon ng mga yung sa loobin ko, dahil syempre alam ng asawa ko yung main account ko, and then mga anak ko.
At ewan ko kung ako lang ba yung nakakaramdam minsan na parang ayaw mo magsalita kung ano yung totoo mong nararamdaman na mapapanood nila. Kaya yan, ito yung aking account ng aking pusa. So dito na ako nag-upload ng mga gusto kong sabihin, at least hindi nila to alam. At the same time, hindi din ito monetize. So yun lang guys, and thank you so much. Follow for more. Bye guys!